yan. Alam kasi natin, si General Pocis, kaya siya inaresto kasi may kaso siyang inciting to sedition na sinasabing hinikayat niya raw kasi nung last year, yung AFP at PNP na bumitaw na sa gobyerno at magsagawa na ng mga kilos protesta laban sa presidente. Sa madaling salita, suportahan na yung mga nagproprotesta kay PBBM. So kaya siya inaresto ngayon. Nung pagka-aresto sa kanya, syempre, lahat naman nagbabago tono. Sabi, nagbibigay lang daw siya ng free free speech. Freedom of speech daw ang sinasabi niya na nilalabas lang daw niya, hinaing niya sa gobyerno, which is marami sa ating mga kababayan ang tingin doon ay mali dahil mali yung paglalabas niya ng saloobin na may pagbabanta na sa ating gobyerno na hinihikayat ang AFP at PNP na bumaliktad. Kaya masasabi niyo dyan, dapat lang ba sa kanya yun? Oo, tama lang sa kanya yung nangyari sa kanya. No? Kasi nung November 16, kung matatanda na ating mga ka-BBM, no, nagkaroon siya mga pahayag kung saan inihikayat niya o inuudyokan niya ang AFP na mag-withdraw ng suporta sa ating Pangulo. No? Kaya yan ay masasabi nating inciting sedition. Or kakopi, meron bang rebellion din nakasama? Parang may kasama. Kasi nang nabasa ko sa unang inciting sedition and rebellion. So, kung magkaiba po yan, mukhang mabigat na kaso yan. Pero ganun pa man, nakapag-bail siya nung kailan ba yan? Nung Monday. Agad-agad. No? In fact, hindi siya nag-spend ng isang gabi sa kulungan. No? Sayang, no? Kaya nga nagtataka ako, no? Bakit kapag medyo may kapangyarihan, hindi ba siya nag-overnight? Hindi nga nag-overnight. Sayang, pero pag ordinaryo yan. Pag ordinaryo tayo, naabot na ilang araw. Pero kapag ganyan mga klase ng tao, no? hindi nag-stay sa loob ng kulungan mismo. Yan yung butas ng ating... Pero ang nakakainis sa akin dyan, yung kanyang pahayag after makalabas sa kulungan. No? Sinasabi niya, bakit daw siya na nagpapahayag lang ng kanyang saloobin ay kinukulong. Samantalang yung mga involved sa flood control scam ay hanggang ngayon hindi pa nakukulong. So kaya nga tanong ko sa isang post ko, ganun ba yun? Kapag ang mga involved sa flood control scam ay hanggang ngayon hindi pa nakukulong, pwede na pala tayo gumawa ng krimen. Correct. At dapat palagpasin ang ating krimen na magagawa dahil hindi pa nakakulong ang ano. So saan nakukuha yung ganung klaseng logic? No? Alam mo, nakakatawa dito kay Pocis, no? Kasi napakayabang ng una di ba? Sabi niya, freedom of speech lang yan. Kasi yung pagkaka-aresto sa kanya, isang lesson yan na yung freedom of speech ay hindi yan absolute. May limitasyon yan. Bakit sineryoso ng gobyerno itong mga binitawan ni Pocis? Kasi hindi mo siya ordinaryong Pilipino. Unang-una, regardless nga sa rango mo pero yung kung titingnan mo siya, retired general siya. Major general. Major general. Tapos may mga sumusunod sa kanya and organize yung kanila mga sinasabi. Correct. Siyempre, ang gobyerno, may intel report yan. Alam nila kung sino yung mga kumikilos na naghihikayat sa mga opisyal, incumbent at yung mga former officials ng Armed Forces of the Philippines, magkaklas na kayo dyan, maglaban na tayo sa gobyerno. Alam naman, pabayaan na lang ng gobyerno yun. Ang problema kasi dito kay Pocis, kapag tinatanong siya, ang sinasabi niya, naglalabas lang daw siya ng hinaing tungkol sa korupsyon sa gobyerno ni PBBM. Ang problema kasi dito, bakit ngayon lang siya nagaganyan-ganyan? As if naman, walang korupsyon nung panahon ni Digong, mas matindi nga korupsyon nun. Doon nga nagsimula. Di ba? Kasi kung matatanda natin, mismong si Diskaya, 2016. Di ba? Kaya nga napahiya si Bato noon 2016. Nagsimula ang kanilang pagyaman. Bakit noon hindi siya nagsasalita? Bakit ngayon nagsasalita? May mga nagsasabi, meron daw, baka hindi napagbigyan sa kagustuhan niya. O baka may request. O baka may request doon na hindi napagbigyan. Baka, parang siya, yung matanda na pag-uusapan natin mamaya. Si Singson. Hindi napagbigyan, kaya nagkakaganyan. Di ba? Metro-walk. Kaya etong nangyari kay General Pocis, hindi ito sumasalamin sa panggigipit sa mga dating retiradong mga opisyal, mga pulis, mga sundalo. Hindi ito sumasalamin sa pangkikitil sa kanilang karapatan. Adikain nakapagsalita ng freedom of speech nila. Ito po, may kaso, kaya siya inaresto dahil sa kanyang kaso at nararapat lang talaga siya na talagang harapin niya yung kaso nakapagpiyansa talaga at hindi man lang nag-overnight. Yun talaga nakakalungkot dun Panerista ka, Kopi, kung tutusin, para sa akin, itong batas natin na about sedition and rebellion, masyado nang outdated. No? Parang napakahina na ng penalty para sa kasalukuyang mga nangyayari. Kasi kung matatandaan natin,
itong batas na to, ang tagal na. Correct. More than 50 years old na po ata itong batas na to. Hindi na naamyandahan. Hindi na naamyendahan. Ngayon, yung penalty nito, napakababa. Correct. As a matter of fact, ang piyansa, 48,000 lang. Kaya inaabuso Inaabuso ng mga dilis yan. Napakababa ng piyansa, 48,000 lang, kaya nakalaya agad. Pero kung tutuusin, ang epekto ng ginagawa ng isang katulad ni Romeo Pocis na nag-incite to sedition no, ng mga militar, malaking epekto niyan. Dahil nadi-destabilize yung buong gobyerno, yung buong bansa. Kapag na-destabilize yung buong bansa, ano nangyayari? Nagkakaroon ng agam-agam ang foreign investors, ang domestic investors, kaya yung buong bansa nagugulo. At kapag nagulo ang buong bansa, anong epekto? Siyempre, may epekto yan sa economy. Diba? Kapag may epekto sa economy, ang daming maapektuhan. Innumerable. No, hindi mo po mabibilang kung anong epekto nito sa ekonomiya. Yan ang hindi naiisip netong si Major General Pocis na naturingan pa namang sundalo at bayani ng mga Pilipino. Kaso nagkaganyan naman, nagkumampi sa kadiliman kung ano-ano ng mga pinagsasabi laban sa gobyerno. Hindi niya, nakalimutan niya yata na may pension siya na galing sa gobyerno mismo. Dahil yan sa dahil yan sa motibo nila na mapatalsik si PBBM at iupo nila si Sara Duterte. Sigurado may nagkukumpas diyan kay Pocis. Hindi naman magsasalita yan. Nang hindi siya kinukumpas. Hindi lang nagkukumpas. May nagpopondo pa. May nagpopondo, exactly. Kasi hindi naman ito makakapag labas ng kanilang mga hinaing na lagi silang covered by media kung walang PR yan PR budget yan Kailangan ng chiching yan. Pag-organize pa lang ng rally, set up pa lang ng stage, sound system, pinapakamahal na yung mga press con pa lang. Sound system pa lang, parang 120 na yata ganyan Yung mga press con pa lang, may budget na nilalaan dyan. Correct, may PR funds. Kaya yan, yung nangyari kay Pocis, deserve na yan. Deserve na yan kasi karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang katotohanan dito sa pinaglalaban niya kung meron man talaga. Pero marami nagsasabi na talagang ano lang talaga to si Pocis na nadala lang ng galit niya sa gobyerno, lalong-lalo na kay PBBM. Kaya nakapagsalita ng ganyan. Ngayon, in-interview siyang nahuli na siya, sabi niya, freedom of speech at wala naman daw siyang sinasabing hikayatin yung AFP at PNP. Kaso may video ko kanina, sa vlog ko, kaya panoorin nyo, na mismong galing sa bibig niya mismo na hinihikayat niya yung AFP at PNP na may video, pwede natin i-play yung video. May video ba? Sige. Play natin. Habang ginagawa yung habang pine-prepare yung video, kakopy, alam nyo ba kung anong naging posisyon nito nung nakarang administrasyon? Bakit ganito na lang parang Kay Digong? Ano ba? Alam ko sa or after niya maging official ng Air Force, retired na agad. Sa aviation natin yan no? Sa Air Force siya. Romeo Bronner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit. Narinig natin, nakita natin ng ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangat. Kaya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan. Ang sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa ating isang Commander-in-Chief na bangag at magnanakaw. Haba. Ayan. Verbatim, magbitaw ng support ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Yun pa lang Di ba? Alam niyo palusot na mga dilis dyan sa video na yan? AI. Wow. AI daw. Yung video na yan, AI. Edited. Paninira Kasi lang. alam ko bakit? Walang shadow. alam nyo, Maitim baka kakulay niyo yung shadow, maitim feeling ko mabilis bibistayin yung yan Kaso? Yung kaso na yan. Kasi ipapakita lang ng prosecution yung mga videos Video na na ganyan. yan, Kung di ako nagkakamali, maraming videos yan, no? Ipapakita lang nila lahat yan at kukuha lang ng witness na mag-authenticate kung sino man yung nag-take ng video na yan. Tapos ang laban. Live pa ngayon mga statement dyan. Etong nangyari ito, sinasabi ng mga DDS na may mga personal, mga kilalang personal ng mga DDS, sinasabi nila, ito raw ay pangkikitil sa freedom of speech nila.
Yan. Walang problema kung magsalita ka ng bangag-bangag dyan. Huwag mo lang hikayatin nga yung PNP tsaka AFP na mag-aklas laban sa kay Sa PBBM. Commander-in-Chief. Tama. Kasi yun talaga, Inciting bulilyaso. Mm. May kaso po talaga yan. Alam niya ni Poki siguro, na sobrang gusto niyang sumikat kay Karton, nakapagsalita na ng ganyan. Nagbabayad utang kay Digong yan. Oo. Mm. Di ba? Ngayon,